Luto na! Inihiwalay na yung gagawing kalamay. Inilalagay dun sa isang lalagyan. At ito naman, kukuha tayo ng ating kakainin. Tayo naman ako! Finished product! Ang sarap! Pasulbot. Yum. Let's make kalamay! Ayan! Watch until the end. So, yum, yum, yum. Sa paggawa ng kalamay, marami talagang niyog ang ating kailangan. Kaya ayan, isa-isa na itong binibiyak. At ang iba nga dyan ay meron tubo. Kumakain ba kayo niyan? Tanda ko, nung bata ako, hinahanap ko lagi ang niyog kung alin yung may tubo. Sino sa inyo nakakain niya nung bata pa kayo? Nakakamiss, di ba? Yan ay medyo maliit, pero meron din namang malaking tubo tulad ng isang ito. Minsan naman pag busog na kami, pinapatukan namin yan sa manok. So dahil marami na tayo niyog, pwede na itong kayuri. Actually, bayanihan nga ang pagkakayod dito at talagang marami tayong magkakayod ngayong araw. Dahil ang alam ko ay napakarami ng niyog na ating kailangan. At ayan, nakakatuwa, di ba? Parang meron silang practice, parang choir lang. Ito kasi ang maganda sa pagluluto sa bukid. Parang banding na rin, di ba? Sa inyo, meron pa rin bang ganyan ngayon? Siyempre, lahat na nagkayod, mamaya may kanya-kanyang pasulbot. And ayan, ginagayat na ang sangkaka. Yung iba, ang tawag dyan ay parang matamis na bao. Depende kung nasaan lugar kayo. Kayo, ano bang tawag sa inyo sa sangkaka? Yan kasi ang pampatamis na gagamitin natin sa ating kalamay. Ayan na ang mga nyug natin kanina. Ginawa na siyang gata para ilagay dyan yung mga ginayat-gayat na sangkaka. Pinasala talaga yan para walang sumamang mga sapal. Siyempre, dapat makinis ang ating kalamay at walang mga kung ano-anong kasama. Magaspang kasi pagka may napasamang sapal. Ganyan talaga kalaki yung apoy para kumulo agad. E yan na nga pala yung tinunaw natin na sangkaka. Ilalagay natin yan doon sa ating gata. Hahaluin yan ng hahaluin at mamaya pag malapot na, isa-isa nating ilalagay yung mga binidog-bilog natin na galapong. Sisiguraduhin natin na lutong-luto na yung ating gata. Dapat hindi na siya lasang niyog para maging masarap yung ating sauce mamaya. O yung pulot na gagamitin natin. Minamasa talaga yung galapong para maging firm. At gagawa tayo ng maraming bilog-bilog na kung saan yun yung magiging pasulbot or patabol. Depende kung saang lugar, kung ano ang tawag ninyo sa ganon. Sa inyong lugar, ano bang tawag nyo sa pasulbot o patabol? Yang galapong na yan ay bigas na ibinaba, saka pinagiling. Yung iba, glutinous rice ang ginagamit. Pero kami, dun pa rin kami sa tipikal na malagkit. Sabi ko nga sa inyo, ang paglulutong ito ay bayanihan. Kumbaga kami ay nagkasiyahan lamang kaya naisipan naming magluto ng kalamay. Halos lahat ay may papel sa pagluluto nito. Nagkayod, nagpiga, naghalo, at saka yan nagmasa. Kakailangan natin ng maraming panggatong kaya kumuha pa si Daddy doon sa kanyang taniman. Yan yung mga kahoy na hindi na kailangan. Ang purpose na yan ngayon ay gawing panggatong. Yan yung mga itinutuko doon sa balag ng kanyang mga tanim. Depende kung sitaw o ampalaya ang mga nakatanim. At ayan na nga, sinimulan natin maghalo na maghalo. Hindi tayo pwedeng iwanan kasi magtututong yung ilalim. Siyempre, hindi ako papayag na hindi ako makakahalo. Kailangan matry ko din at alam nyo ba sobrang init ng apoy. Kasi kailangan talaga niyan ay malaking apoy para mabilis kumulo. Alam nyo bang hinintay talaga nila ako bago magsimula ng pagluluto kasi sabi ko, kailangan ay makita ko dahil ako ay nag-i-enjoy sa mga ganyang panoorin. Siyempre, experience, diba? Hindi yun napapanood ko lang. Gusto ko makikihalo din ako at meron akong ambag. At ayan na nga, simula nang ilagay ang mga bilog-bilog. Alam nyo ba kaya siya tinawag na patabol? Kasi once naluto na yan, yan ay uultaw na. So ayun na ang ating kakainin. At yan ay napakasarap. Kita nyo ba? Napakalapot ng sabaw na yan at sobrang tamis gawa nga nung sangkaka at saka ng niyog. Maghihiwalay na nga kami ng kakainin namin at yung matitira yun ang aming gagawing kalamay. At yan ay iisa-isahin pang durugin, kaya talagang medyo matrabaho. Sobrang sarap ng pasulbot na yan at nakakamiss talaga. Sa totoo lang, dati tuwing Pasko lang kami nakakatikim ng ganyan. Pero alam ko ngayon, dito sa View Deck, dito sa Sariaya, meron silang schedule ng pagluluto ng ganyang pasulbot. Kung gusto ninyo, pwede kayong bumisita doon. At yan ang pinakamahirap sa lahat, ang maghalo ng maghalo, talagang nakakangalan. Siguradong yan ay napakasarap dahil yan ay bunga ng pagmamahal na tulong-tulong na pagluluto. Lahat ay may ambag at lahat ay makakatikim ng masarap na kalamay at pasulbot. So comment down below kung may gusto pa kayong makitang lutuin namin dito sa amin. Lalong-lalo na yung mga pagkain na nakikita nyo lang niluluto noong unang panahon. Lahat ay uuwing may dalang kalamay.
Ang sabi nga, Pasko pag sa inyo, bakit ka nagkakalamay? Ay hindi naman ho, nagkaayaan lamang. Ganyan talaga kami dito sa bukid kapag napapaibig ay nagluluto. Kaya yung tulyasin yan ay talagang gamit na gamit naman talaga dito sa amin. Sana'y nag-enjoy kayo sa panonood ng pagluluto namin ng napakasarap na kalamay. Salamat sa panonood at see you sa next nating pagluluto. Ayan na ang masarap na kalamay. See you next time. Bye!